Pag hinubaran natin yan, kung makikita ninyo, ang kapal. Ang kapal at ang dami ng tanso. Itong isa, hubaran natin. Tignan nyo naman kung gaano kanipis yung kanyang tanso. Kumpara nyo sa kapal ng tanso. Tignan nyo yung kapal, oh. Parang ilang hibla ng tanso yung nandyan sa loob. Dito parang wala pa man lang sa kalahati yung hibla niya. Ang tawag dito mga bossing is booster cable. Ginagamit ito para mapa-jumpstart ang isang sasakyan na mayroong lobat na baterya. Gamit naman yung tulong ng isang sasakyan na may malakas na baterya. Pero alam niyo ba mga boss na hindi lahat ng booster cable may silbi. Yung iba kasi sa kanila, sayang lang sa pera. Para mas maintindihan nyo ko ngayong araw na to, ipapakita ko sa inyo kung ano ang pagkakaiba ng dalawang booster cable na to. Itong nasa kaliwa na to mga bossing is nabili ko several years ago sa isang mall. Tapos ang presyo nito nabili ko to that time is mga nasa 400 plus pa or almost 500 pesos. Ito naman is nabili ko sa online at ang presyo nito 600 plus lang mga boss. Yun nga lang yung isa sa kanila is talaga nakaka-jumpstart at yung isa naman hindi. Ito nga palang sasakyan natin mga bossing na lobat is the Pajero. Okay, so naiwanan ko kasi itong mga bossing na nakabukas yung pinto. So mayroong indicator dun sa loob na nakapagpa-drain ng kanyang battery. Ilang araw siyang hindi umaandar na drain. So bago natin simulan yung ating video, syempre pakita ko muna sa inyo na hindi tayo makakapagpa-start nitong ating Pajero. Kung makikita ninyo may indicator naman dyan. At yan din yung reason kung bakit na lobat itong aking baterya. Dahil kapag hindi naisara ang pinto, hindi mamamatay yung indicator na yon. Parang ganyan na nangyari noong time na yan. O ayan, ganyan. Okay, so hindi naisara. So maliit man ang bulb na yan mga bossing, kapag ilang araw yan na nakaganyan, mga boss, nadidrain ang ating battery. Okay? So ito, pakita ko na sa inyo. Turn on muna natin. Meron akong kinabit dito na voltmeter na meron kasamang temperature gauge. Kung makikita nyo yung battery ko mismo is 10.5 volts na lang. Okay? Siyempre, actually kahit hindi ko na natin subukan, since pinakita na 10.5 volts na lang yan, for sure hindi natin mapapastart to, pero try pa rin natin. Ayan. Tunog pa lang niya mga bossing, halata na natin mga boss na hindi na kaya ng battery. Okay, sa tunog pa lang. So ito mga boss, para mas maintindihan natin kung anong kahalagahan ng magandang klase ng booster cable ang ating gagamitin, pakita ko sa inyo, i-demonstrate natin. Itong Toyota Hilux ko guys is malakas yung kanyang battery, umaandar nga siya mga bossing. Tapos ito namang ating Pajero is drain, pinakita ko na rin sa inyo kanina. Ayan. Tapos, unahin na natin mga bossing na gamitin itong nabili kong booster cable several years ago. Papakita ko sa inyo kung gaano siya kahina, okay? Sa pagkakabit ng booster cable mga bossing, meron yan tamang procedure. Huwag nyong ikakabit mga boss ng direkta ang positive at negative sa unang baterya. Bakit? Kasi pag ginawa nyo yan, halimbawa nakakabit na to. Yung kabilang dulo mga bossing, pag nagdikit yan mga boss, ang lakas ng spark niyan. Tapos kung umaandar pa ang sasakyan ninyo, maaari merong masirang electrical component ang inyong sasakyan. Pwedeng maapektuhan yung mga modules, yung mga sensor, and worse, computer box. Pati alternator pwedeng masira, kaya iwasan ang short circuit. So paano ba ikabit ng tama yung ating booster cable? Unang-una mga boss, kunin nyo muna yung positive line. Ikabit sa positive ng donor car. Yung donor car natin mga bossing, siya yung tinuturing na may malakas na baterya. Donor car. Ngayon, yung other end ng positive mga boss, ikabit nyo naman sa positive battery ng ating lobat na sasakyan. Okay? Ayan. Kung saan natin siya may ipit ng maayos. Ayan. Hanapan nyo siya ng magandang pwesto mga boss. Another thing na hindi maganda sa kanya mga boss, tignan nyo yung clamp niya. Halos hindi niya maipit yung ating battery cable. Kailangan ipit yan. Ay, yung battery terminal pala, sorry. Okay, the next thing, negative clamp naman tayo. Negative ng donor car, negative terminal ng battery ng donor car. And eto mga bossing, wag na sa negative ng battery. We always say mga boss na gamitin nyo yung body ground ng sasakyan. Pinakamaganda mga boss, makina. Any metal part ng makina na magiging source niya ng body ground. Okay? So, hahanap lang ako rito. Okay. Bolt, maganda. Huwag nyo lang ilalagay mga bossing sa part na meron. Siyempre, tatamaan siya kapag umikot yung fan natin. Okay? Make sure lang na hindi siya tatamaan ng anything na movable. Fan,
fan belt, okay? Tapos, try na natin ngayon pa-startin itong ating Pajero. Aka na yung cellphone. Ayan. Since naka-connection na yung ating donor car sa ating Pajero ngayon, tingnan natin kung ilang volts. Tingnan nyo, medyo tumaas yung ating voltahe. Then, subukan natin mag-start. Ayan o. Mahina pa rin yung ating battery. Ayan, bumagsak ulit. 10 volts. Okay? So, merong problema. May mga booster cable mga boss na hindi sapat yung kuryenteng dumadaloy sa mga wires nila para makapag-transfer ng enough na power mula sa donor car papunta sa dead or low bat na car. Okay? So, ngayon naman, gagamitin natin to. Okay? Yan. Okay, so ganun din yung procedure natin dito. Unahin na natin yung positive nitong ating blow pump na booster cable. Positive galing sa donor. Tapos positive din papunta sa low bat. Okay. Then negative. Galing sa donor, negative. And then body ground. Intact. Ayan, make sure lang na intact mga boss. Yan. Aray ko. Pero ako ng susi. Ay, yung cellphone. Okay. So, ito tignan natin mga boss. So, kanina ginamit natin yung booster cable na isa. Ito, mas mataas yung voltahe niya ngayon. 12.0 volts. Okay. So, dito pa lang parang nakakita tayo ng malaking difference. Kanina, 11.7 volts dun sa isang booster cable. Ngayong blow pump na booster cable yung gamit natin, 12 volts agad siya. So, try natin mag-start. Ayan. Makikita nyo na pa-start na natin yung ating makina. Ayan, umagana na yung ating RPM, di ba? Okay, so tanggalin na natin kaagad yung ating kinabit. Negative, una. Sige, mami, pakihawakan yung camera. Negative, and then negative. Tanggalin ang positive. Ito, kahit saan na yung unahin yung tanggalin, wala namang problema dyan. Tanggalin ang positive, tanggalin ang positive. Ngayon mga boss, maaaring magtanong kayo, Sir, anong pakaibahan ng dalawang booster cable? Bakit yung isang booster cable hindi kinaya? Bakit yung itong booster cable ng blow pump, kinaya niya? Ito, papakita ko sa inyo yung difference nila. Patayin lang muna natin yung makina pareho para mas marinig nyo ako. So ito mga boss, pinagtabi natin yung dalawang booster cable. Pagdating sa presyo mga bossing, konti lang ang difference nilang dalawa. Almost 100 to 200 pesos lang ang difference nila, pero yung isa is nagagawa niya ng tama yung kanyang purpose. Yung isa, ewan ko, pero mula nang binili ko to mga boss, to be honest, hindi ko siya nagagamit. Kahit dun sa Mitsubishi Lancer namin, hindi siya makapag-start. Ito, papakita ko sa inyo. Unang-unang yung mapapansin mga boss, yung taba ng wire nila. Tignan nyo naman kung gaano kataba yung wire nito. Tignan nyo naman. Ang laki. Parang kahit pagsamahin ko tong dalawang wire na to, parang mas mataba pa rin yung isang wire nung sa blow pump. Okay? Tignan natin yung pangalawang indication. Alam nyo ba mga boss na isa sa mga reason kung bakit hirap na hirap mag-start or hindi nag-charge ng maayos ang ating alternator dahil sa loose contact. Minsan maluwag yung ating battery clamp. Kahit nakakonekta yung ating battery clamp sa battery, bakit parang hirap mag-start? Bakit parang ang hirap mag-charge? Parang ganun. Kasi mahina yung kapit ng clamp. Okay? So, ito yung napansin ko dun sa nabili kong booster cable dati. Tignan nyo to. Kahit ipitin ko yung sarili ko mga bossing is hindi ako nasasaktan. Masyadong mahina yung grip nung mismong clamp. Ayan, napakahina nung kanyang grip. Hindi siya masakit. Pero ito mga boss, kayo na lang mag-try. Ayoko mag-try. Gusto ko pa magkaroon ng kompletong daliri sa pagpasok ng bagong taon. Yung pagpindot ko pa lang dito mga boss, kailangan ko na ng extra effort. Masakit siya. Mabigat siyang ipindot. Okay? Parang yung ginagamit nga to ng mga nag-gym, yung pinipress na ganun, matigas talaga mga boss. Tsaka makikita nyo naman yung quality ng clamps. Halata naman sa quality ng clamp. Diba? Para sa difference of 100 plus pesos, kahit na sinong bibili ng booster cable, dito kayo bumili. Ito pa lang, malaking bagay na nagigrip ng maayos ng clamps na to, yung battery terminal. The next thing, pag hinubaran natin yan, kung makikita ninyo, ang kapal at ang dami ng tanso. Itong isa, hubaran natin. Tignan nyo naman kung gaano kanipis yung kanyang tanso. Kumpara nyo sa kapal ng tanso
Tignan nyo, ang kapal oh. Parang ilang hibla ng tanso yung nandyan sa loob. Dito parang wala pa man lang sa kalahati yung hibla niya. Diba? Ngayon, ano mapapayo kung bibilhin ninyo na booster cable? Wala nang iba. Ito na mga boss. So kung magtatanong kayo kung saan mabibili itong booster cable ng Blowpunk na to, ilalagay ko po sa comment section yung kanyang link mga boss. Magagamit nyo to. Maganda every time na babiyahe kayo, ilagay nyo na lang to sa toolbox ng inyong mga sasakyan. Para if malobat man kayo, pwede kayong pumara ng any car dyan na tumatakbo, tapos magpa-jump start kayo. O kaya, baka may makita kayo na terikan sa kalsada, at least may dala kayong booster cable, matulungan nyo po sila. Okay? So, meron na kayong tool, nakatulong pa kayo sa kapwa nyo. Maraming salamat po sa inyong panonood, and pakishare naman po yung ating video. Thank you po!